Sarah. Sa tanda kong ito, magkakaanak pa ako. Yung mga ganun baga na para sa atin imposible, pero nakalimutan natin na may magagawa ang Diyos sa lahat ng panahon. Kahit in a second lang yan, kung loobin ng Diyos, mapangyari ang isang bagay. So yun ang nakalimutan ng tao. Kaya ang sabi ni Jesus kay Marta, kasi abalang-abala si Marta siguro nag-leksyon pa si Marta. Anong inihanda niya kay Jesus? Kasi pumunta si Kristo Panginoon ang pumunta sa kanya, siguro kung ano-ano ng mga menu yung gusto niya ihanda kay Kristo. Pero ang nakita ni Jesus ay yung kanyang kapatid na nakikinig lang sa mga teaching. Mahalaga ba ang aral? Gaano kahalaga ang mga aral ni Jesus? Kasi ang daigdig, marami na rin mga teaching Minsan, hindi na natin alam kung sino ba ang paniwalaan, ang daigdig na nagsabi. Ano ba ang sabi ng daigdig? Kailangan mong mag-aral, magtrabaho, magkapera para maging maayos ang buhay. Yun ang teaching ng daigdig. Sa Diyos naman, manalig ka lang. Hindi nag-required ang Diyos ng degree. Pero yun lang, ang pagtingin ng tao kapag wala kang edukasyon, pag wala kang pinag-aralan na diploma ipakita, parang walang assurance daw na magkaroon ko ng trabaho, maayos na pamumuhay. So, ganyan ang daigdig. So, alamin natin yung mga Diyos. Bakit mahalaga ang Panginoon? Sabi ko, lagi kong binabanggit, sino ba ang... Kasi... Kaya bang iwanan ng tao ang kanyang mahal sa buhay para sa Diyos? Parang hindi Di ba? Kaya lagi akong tinatanong, kaya mo bang iwan yung asawa mo para kay Kristo? Huwag naman, Father. Pwede namang maglingkod nakasama ang pamilya. Yung mga ganyan doon. Now, binibigyan tayo ng sitwasyon. At sa mga sitwasyon, na huhulog tayo sa makadaigdig na pakiramdam, pag-unawa, yung makadaigdig na pamantayan kung paano masustain ang buhay. Pero ngayong linggong ito ay binigyan tayo ng malalim na usapin na napili ni Maria ang pinakamahalaga. Una, imagine na kung wala ang Diyos sa buhay ng tao, anong mangyari sa tao? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-unawa. Paano kung wala kang pag-unawa sa mga nangyayari? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa daming nangyayari sa buhay at problema, paano kung wala kang kapayapaan? Ay di ma-high blood, iiksi ang buhay natin. Paano kung wala ang Diyos sa puso ng tao at isip ng tao, talagang prone tayo sa mga problema o pagbagsak sa mundong ito. Kaya dito pinapakita yung binanggit ni Jesus na mahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Si Pablo nagbigay sa atin ng idea na kapangyarihan ito. Kapangyarihan. Ano ba ibig sabihin ng kapangyarihan? Pag sinasabing kapangyarihan, gusto natin yung magical power. Gusto kasi natin yung sinaunang panahon na hinati ni Moses yung dagat. Yun yung power yung gusto natin. Ang nais iparating ni Kristo, itong kapangyarihan ng spiritual na maunawaan mo lahat. Mahalaga yun Ang salita ng Diyos ay may kakayanan na ipapaunawa niya lahat. For example, sa mga teaching, si Jesus kakaiba Kahit sa mga kanyang mga apostol, sabi niya, kung kayo magmi-mission, huwag kayong magdala ng pera. Extra bag. So ang unang iniisip natin, may makakain ba ako doon? Baka magutom lang ako doon. Ang hindi alam ng tao, na kahit si Pablo, alam niyo ba si Pablo kung sino yon? Si Pablo ay isang killer, hindi naman siya killer kasi binigyan siya ng authority na tugisin ng mga Kristiyano, ikulong, or patayin. Parang legal yung kanyang paghanap ng mga Kristiyano. Anong ginawa ng Diyos kay Pablo? Binulag sa in 3 days at doon niya nakilala ang Diyos. So dahil sa pagkakilala niya sa Diyos, instead na patayin mga Kristiyano, ang ginawa niya, siya yung nag-evangelize kay Kristo. Di ba? Na from pagiging sugo ng isang authority para hanapin ang mga Kristiyano, ginawa isang misyonaryo ni Kristo. Di ba? Ganun ang Diyos. Sa panahon na loobin ng Panginoon ang isang tao, ang isang bagay, ang isang sitwasyon, walang magagawa ang tao sa totoo lang.
Kahit gawin ng Diyos ang isang kriminal na gawing pari, wala kayong magagawa. Kasi kalooban ng Panginoon. Kaya ito yung dapat maintindihan natin, na kapag ang tao'y nasa Diyos, nako, bukod sa pagpagyamanin kayo ng... Kasi ang tao kasi pag, Lord, pero nung sinaunang panahon, ibinigay ng Diyos ang kayamanan sa tao. Kaya lang ang tendency kasi, lumalayo ang tao kapag nasa kanya na lahat. Gaya kay, sino ba yan? Si Solomon. Maraming mga binigyan ng Panginoon ng mga pagpapala. So sa panahon natin ngayon, tama lang. Kasi pag sobra daw, baka umalis na tayo. Naging dependent na tayo sa mga bagay-bagay sa mundo ito. So sa pakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng assurance na hindi nakadepende sa makadaigdig. Kasi kapag usaping assurance, kailangan mo ng pera, trabaho at bahay para secure ka. Sa maka-Diyos naman, ang kayang ipagkaloob ng Diyos sa tao, yung peace of mind. Ito yun eh. Kasi may pera ka, wala kang peace of mind, magkasakit ka dyan. Pero kung meron kang peace of mind, makapagtrabaho ka ng maayos, magkapera ka pa. Yung mga ganyang pamantayan na bakit mahalaga ang pakikinig sa Diyos at bakit kailangan makilala ng tao ang Diyos dahil kaya niyang gawin lahat sa mga usaping crisis situation. Nung sinaunang panahon, kung titingnan ninyo, bakit sa panahon natin ay wala ng mga anghel ng Diyos na nagpapakita? Sa unang panahon ay lantaran eh. Di ba, nagpahayag ang anghel ng Diyos kay Maria. Nung namatay si Jesus, nag-alala ang mga apostoles. Nagpakita pa rin ang mga anghel. Bakit kayo nag-alala? Nabuhay muli siya. Yun ang kanyang teaching na on the third day, mabuhay siya muli. So bakit sa panahon natin wala ng mga anghel ng Diyos? Sa palagay nyo? Kasi meron na tayong Bible. Paano kung hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos? Baka wala nang magpapaalala sa inyo sa mga bagay na pinakamahalaga sa lahat. Noon wala pang Bible kaya ang anghel ng Diyos ang palaging nagpapaalala sa tao, nagpapahayag, yung mga pamantayan na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi nanghihina tayo di ba? Pag may problema, ang dami nating iniisip, nanghihina tayo. So ang Bible, ang salita ng Diyos, ang nag-motivate, nagpapalakas, nagpapahayag sa atin, at minsan parang nagkaroon tayo ng refreshment, di ba? Na ang dami nating mga ginagawa, pagod na tayo. Pero dahil sa Diyos, sa salita at paniniwala, nagkaroon tayo ng kalakasan, pag-asa. So, yan, isa yan sa mga nakita natin kung bakit mahalaga ang Panginoon. Sa salita ng Diyos, sabi kay Pablo, bakit mahalaga ang Panginoon? Kasi sa Kanya nagmula ang lahat. Meron siyang control. Kayang mawala ang pera. Ang buhay kayang kapag napahama kayo, wala kayong magagawa dyan. Pero dahil meron tayong Panginoon, di ba yung iba naglalakad sa gilid? Meron nga sa Bicol na nabagsakan. Di ba sa Facebook, daanan nyo? May nabagsakan, yung iba nasalanta ng masamang panahon. Pero may mga taong kahit nakita mong dangerous na, buhay pa. Di ba? Na-experience mong napakatindi ang kanyang ang pangyayari. Pero talagang napagtagumpayan niya. Yun dahil provided siya sa pag-alaga ng Panginoon o protection o pagliligtas ng Panginoon. Kaya mahalaga po yan. Kasi kung, di ba sabi natin, nasa Diyos na lahat. Bakit nag-alala ang tao kung nasa Diyos na lahat? Kung close ka sa Panginoon, dapat di ka mag-alala. Kasi si Propeta Elias noon, sabi niya, sa Israel kasi, bihira lang ang ulan. Minsan 7 years ang ulan doon. Di ba? Kaya ang taga-Israel, Dubai, mga area, sa Middle East area, bihira lang mag-ulan. Kaya pag nag-ulan doon, blessing ang pagtingin nila. Buti sa atin, equal mainit, maulan. Mapalad tayo. Sa kanila talaga 7 years, may naitala sa Bible na gano'n. Pero sabi ni Elias, Panginoon, paulanin niyo po para ipahayag sa mga taong yung kadakilaan, kapangyarihan. Umulan. So ibig sabihin, si Propeta Elias ay malakas sa Diyos. Try niyo pong sabihin, Lord, payamanin mo naman ako. Baka mangyari, di ba?
Baka mangyari. Yun yun ang pinaka-advantage sa iba na ginawa nilang salita yung parang lucky charm. Na pagpalain ka ng Panginoon. Kasi kung mangyari yan, di mas maganda. Hindi yung may pera ka ba dyan? Ay, wala talaga kahit piso. Pero meron naman, ay nangyari, naubos lahat. So, ibig sabihin, kailangan sa salita, sa isip, maging sa gawa, kailangan mataas yung pag-asa natin sa mga bagay-bagay. Kasi kung loobin ng Diyos, yun ang matinding pag-asa ng tao. Kung loobin ng Panginoon ang mga bagay-bagay na ninanais mo, ay di maganda. Sa pamumuhay natin, bihira mo lang yung binanggit yung God bless you. Yung mga ganyan bagay, yung mga gusto natin ng isang bagay, pero bihira mo lang isang pinag-aralan, iniisip, sinasabi. Kaya bihira lang din mag-exist. Kaya isa yan sa mga dapat nating tingnan. At alam natin, kung wala ang Diyos, hindi magtatagumpay ang tao. Matibay po yan na pamantayan noon. Kaya sa John 15:5, binanggit ni Kristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. May magagawa bang tao? Sabi ng tao, basta may pinag-aralan, basta meron kang trabaho, meron kang ari-arian, secure. Wala nga. Nangyari na yan nung sinaon ng panahon na isang saglit lang na wala ang lahat. Yung mga ganyan baga. Kasi minsan pinahintulutan ng Diyos ang masamang espiritu para guluhin yung buhay natin, yung isip natin, yung pamantayan natin. Pero kung ang isang tao naman ay protected by God, hindi pahihintulutan ng Diyos yan. Huwag mo nang hindi ba sabi ni noong una kasi nagtanong si Yahweh kay Satanas nung hindi pa nagrebelde si Satanas sa Diyos. Sinabi ni Yahweh, kumusta yung pinakamamahal kong alagad doon, si Job? Sabi ni Yahweh kay Satanas. Sabi ni Satanas, masaya Panginoon, maganda, protected. Pero sabi ni Satanas, paano kung wag muna natin silang bigyan ng mga pagpapala? Ano kaya mangyari sa tao? Di ba pinahintulutan ng Diyos na sa panahon natin, ang pamantayan natin ay opportunity. Noon kasi ibibigay ng Diyos ang mga bagay-bagay. Pero sa panahon natin ay dahil maalam ng tao, may kakayanan ng tao, doon nakabase ang mga pagpapala. Kaya kung gusto mo ng kayamanan, dapat ayusin natin yung kakayanan, expertise natin, pananalita, pag-iisip. Kasi yun na ang biyaya ngayon, hindi kagaya noon. So, kailangan connected lagi tayo sa Diyos. Kasi una, ang karunungan ay nagmula sa Kanya. Sa school kasi, kakaunti lang yung information na makukuha nyo sa school. Kakaunti lang ba, ma'am? Depende yon sa pakikinig ng isang tao. Di ba? So, ang mataas talaga yung kakayanan na makuha ng tao ay nagmumula sa Diyos. Bubuksan ng Panginoon Bubuksan ang pag-iisip natin, makikita natin yung tunay na landas, makikita natin yung ano ang mahalaga at pinakamahalaga. Kaya mas advanced ang tao kung nasa Kanya ang Diyos dahil may mag-guide sa iyo. Di ba? Hindi ka totally ipapahamak. So yun, pinakamahalaga yun. Kaya kailangan wag alisin ang presensya, ang connection natin sa Panginoon. Mahalaga yan. So, sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ayan, isa pa yan. Binigyan pala tayo ng assurance. O hingin ninyo at ibibigay ko sa pangalan ko. Ano bang hinihingi niyo sa Diyos? Yung kasi ang problema sa atin noong una sabi, basta walang sakit Lord, okay na. Kay countong pera, okay na. Di yun ang nangyari. Yun ang lagi mong sinasabi. Pero kung gusto mo, Lord, sana yumaman ako. Ako nga, minsan binabanggit ko, Lord, gawin mo akong karapat-dapat. Buksan mo akong pag-iisip para managana naman kaunti. Yun din ang binigay. Kasi sa panahon na naging expert ka sa mga bagay-bagay, madali ang opportunity. Kailang may danger dyan. Sa lahat ng meron sa mundo, merong mga advantage at disadvantage. So dapat alam mo yung mga disadvantages para hindi ka masyadong ibabagsak sa daigdig na ito. Okay? So, mahalaga ang presensya ng Panginoon. Maganda ito na sa panahon na nasa iyo ang Panginoon, yung mga pinagdaanan natin
ay gagawin niyang, for example, malungkot ka ngayon, kaya ng Diyos na ibigay sa atin yung kaligayahan. Merong term na, ano ba yung mga quotient na yan? Emotional quotient ba yan? Meron pang isa, adversary o adversity. Adversity quotient. Yung mga ganyan. Yung mga taong adversity quotient ba yung tawag? I-search nyo na lang. Sila yung mga taong kaya nilang gawing opportunity yung tragedy. Ano ba ibig sabihin na yung ganitong mga tao, kaya lang gawin yung, for example, sa problema, may opportunity ba dyan? Yes. Bakit nag-exist ang problema? Kasi hindi mo pinaghandaan, kaya failure ka. Ngayon, kung ikaw ay adversity quotient, makikita mo ang failure. At yung failure na yan, by next time, maging maayos yan, maging magtagumpay ka dyan. Yun yung mga adversity quotient na kahit sa mga nangyayari, kaya nilang gawing positibo. Kaya nilang gawing parang inspirasyon. Mga ganyan baga. So, yun din ay kailangan ng tao kasi ang tao napapalibutan ng maraming sitwasyon. Kaya sa pagtingin natin sa problema, kung wala kang naintindihan sa buhay, yung iba ayaw kumain, iiyak na lang. Anong ginagawa ng iba? Yung mga tatay, anong ginagawa pag may problema? Iinom. Pre, inom tayo, pre, para daw mawala ang problema. Wala silang pambili ng utang. Di double problem. Nalasing, may utang pa. Kaysa nag-iisip tayo sa mga solusyon. Ako nga, pag nag-iisip ako ng solusyon, dapat mag-isa ako eh. Minsan gusto ko naglakad-lakad yan. Papunta ako ng Sabang. Sa pagpunta ko ng Sabang mag-isa, akala nyo, nag-iisip ako niyan, ano ba ang pwede kong gawin sa parokya ng Buena Vista? Ay, mga ganyan baga. Paano mag-enjoy ang ministry ko sa Buena Vista? So nag-iisip ako ng mga solution, mga pamamaraan, paano lumago ang isang institution, yung mga ganyan baga. So doon ako lumakas sa paglalakad, mag-isa. doon ko maisip yung mga proyekto o mga activities sa mga ganong pamantayan. So ako'y may pamamaraan paano makita yung mga bagay-bagay. So sana ganon din kayo. Okay, mahalaga po yan. So ang Biblia nagturo sa atin na minsan kasi ang tao ay na-disappoint. Instead na disappointment ang mangyayari sa'yo, kailangang maging, ano ba ang tawag doon? Ang mga leader kasi hindi pwedeng maging mahina. Kasi kung ikaw isang leader at nanghihina ka, nakikita ka na yung member na nanghihina ka, so ano mangyayari? Kaya kailangan isang leader ay malakas. Mataas ang kanyang pag-asa. Kaya dapat mataas yung presensya ng kanyang karunungan mula sa Diyos ay mataas din. Kasi kayo kumbaga ako ang modelo, ang ehemplo para maging refleksyon paano mapagtagumpayan ng isang bagay. Hindi yung, si Father nga. Baka sabihin nyo, si Father nga, wala namang ginagawa. Ay, ganun din tayo. Yung mga ganyan baga na ang Biblia nagbibigay sa atin ng pamantayan. Paano makita yung mga bagay-bagay. Kaya dapat mataas yung pananampalataya natin. Okay? So, yung tendency, ito yung mga tendency. Paano kung wala kang Diyos? Paano kung wala kang alam sa mga bagay-bagay? Paano kung hindi mo naintindihan ng isang bagay? So, magkaroon tayo ng lost direction. Yung mga tao ay kung ano-ano na lang ginagawa para daw maibsan yung kanyang pinagdaanan. Di ba? Pero kung titingnan natin, nung sinaunang panahon, nung sinabi nga ni Job, Panginoon, bakit binigyan mo ako ng ganitong mga problema? Mabait naman ako eh. Hindi na yung mga ganong pamantayan. Kaya sabi ni Yahweh, sino ka bang kumukwestiyon sa pamantayan ko, sa pamamaraan ko? Sa paunang pagtingin natin, pangit siya, pero merong magandang pamamaraan ang Diyos para maintindihan ng tao. At problema yun. Ang panahon natin is situational at problem-solving situation. Di ba sabi natin, dito tayo naging matatag sa mga nangyayari. Di maraming nangyari para maging matatag ang tao. So nakalimutan natin yung ganong pamantayan na iba na ang panahon ngayon.
Kaya sabi ng isang propeta, gaya ng isang ginto, dinadalisay siya ng apoy para mananatili yung kanyang kaningningan. Di ba? Bumalik yung kanyang kaningningan. Ganon din ang tao. Dadaan tayo sa ganitong proseso para matatag ang isang tao, maging matibay ang isang tao. Maintindihan niya yung kanyang failure. Di ba? So doon natin nakita yan. Kaya congratulations kung marami kayong problema. Marami ba? Yung iba kasi ayaw wag na. Di natin maintindihan ng buhay. Kapag takot tayo, ako minsan natatakot naman, nag-alala. Pero open ako hinaharap ko talaga. Minsan, hinayaan ko muna minsan para magpalakas ako. May mga ganyan wala. Pero haharapin ko yun. Kasi yun ang solution. Okay? Wala tayong ibang option kundi harapin, ayusin, yun. Tingnan. Yun ang pinaka-the best option ng tao. Kasi gaya ni Marta, ano bang ginawa ni Marta? Ano bang purpose ni Jesus sa pagpunta kay Marta? Preaching, mangangaral. Ang tao kasi pag pumunta si Father, kung ano bang ibigay ko kay Father? Kung ano-ano na lang. Pumunta si Father para sa evangelization. Mag-usap, ganun lang. Huwag naman yung maglitson pa kayo kapag pumunta. Kaya may iba ayaw magpabisita Huwag na, Father. Kasi ang iniisip nyo, handa. Ang iniisip ni Father ay pwedeng magtanong, mag-uusap, ng mga bagay-bagay, pag-usapan yung development ng church para paano gumanda. So, yan yung talagang pinaka-purpose namin. Kaya kung ako magbisita sa inyo, chismisan lang yun. Teaching, mga ganyan. Huwag na kayo maghanda pa na kung ano-ano. So, yan, mga kapatid. Ang Diyos ang ating daan, siya ang ating ilaw, siya ang ating proteksyon. Kaya kung meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi tayo maliligaw. Ang tao ay naligaw na ngayon. Sa anong pamantayan? To earn money, marami na mga taong, Lord, next time na. Kasi to earn money pa Mahalaga kasi yung pera, Lord, maayos ang buhay. Pangalawa, ano baga ang nagpapahadlang sa tao para hindi niya ma-encounter makapakinggan ang salita ng Diyos? Busy. Ano pa? Cellphone. Ano pa? merong isang socialist American nagsabi, alam niyo, ang television is a monster. Social media is a monster. Bakit? Instead na ang tao ay gumagalaw at mag-isip, nakadepende na lang sa social media. Parang sabi nila, 5% trabaho, 95% social media. Di ba? Lahat tayo ay tempted sa panahon natin ngayon. Kaya kapag ang tao ay, ako nga, kung bakit nasisira yung mata ko, social media din. Kaya ako hindi na ako masyadong mag-social media ngayon. Kasi may nasira na. So, sa mga kabataan, isa yan sa mga mensahe na kung bakit naka-experience tayo ng ganito kapag 30s, 40s, 50s. Kasi may mga bagay na ano lang, kung ano-ano lang ginagawa natin. Okay? So, matitiyak natin na maayos ang buhay kung may Diyos tayo. Kasi kung wala sa atin ang Diyos, kung saan-saan na lang mapunta ang tao sa daigdig na ito. Kaya merong kasabihan yung Kawikaan 16:1 na sa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Meron kang plano, paano kung hindi ka guided by the Holy Spirit? Ay yung plano mo ay hindi mangyari. Kaya yung mga plano ko ay kaakibat yan ng pananalangin, paghihingi ng gabay, paano maging maayos yung isang gawain. So dapat gano'n ang isang tao. Kung gusto mo ng tagumpay, dapat mataas ang iyong gabay sa Diyos. Kasi aanhin man ang iyong pangarap, kung wala kang, di ba kung gusto mo magtrabaho, kailangan meron kang mga backer, di ba? May kilala ka. Paano kung wala kang kilala? Di ba? So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, itong pagsasakristan, magandang na ito na makilala kayo ng mga tao. Kapag nag-graduate kayo at kilala kayo, kilala ko ito Maaasahan ito kasi nagsasakristan Kasi ang tingin ng mga tao kapag nagsasakristan ng isang tao, mabait.
Ano pa? Maaasahan. Mula pagkabata, hindi ka nakilala ng mga tao. Hindi ka masyadong, kumbaga, ano yung term? Ikaw yung up? Basta yun. So, sa panahon na kilala ang isang tao, madali isang mapili. Ganon din po. Sa kadami-daming dumadalangin sa mundo, sinong uunahin ng Panginoon? Ngayon, dumadalangin tayo at nagpapasalamat. Kaya dapat pala, magpakilala ka sa Diyos. Ito, madali, ito. Laging dumadalangin sa akin. Humihiling ng patnubay, ito mo na. Kaya kung ganun pala ang isang tao na kilala ka ng ating Panginoon at sa mga tao, madali sa atin yung opportunity, yung mga blessing na meron sa mundong ito. Kaya hindi tayo titigil sa pakikinig ng salita ng Diyos sa paglapit sa Kanya dahil ito'y katiyakan ng ating pamumuhay. Sa panahon na tayo malapit sa Diyos, close sa Panginoon, madali sa atin yung, sige, ipagkaloob ko yan sa iyo.